Okay, ano naman ang di mo makakalimutan sa moment ng kasal niyo? Yung papasok si Johan. Sayang nga lang yung sobrang iksi kasi yung... Ay, yung ano. Pero ang bilis na kasi maglakad. Parang... Yung paiyak na ako yung pag... Isang kisap ng mata ko lang, dyan na siya pala. Okay. Pwede nating i-discuss magkano yung naubos nyo sa overall wedding. Mga nasa... What? Ganong kalaki? Tita Jo, sama ko yung asawa mo muna. 30 minutes lang. Ngayon masasabi ko ng asawa mo, isama ko yung asawa mo. Pasalubong ni Father. Di ba, may promise ako kay Papa mo, tatanggalin ko yung pagkamaiyain mo. Habang pagbili ko ng gamot, tawakin mo tong ano. Hindi ka magsasalita, ha? Ano yan? Naka-record talaga yan. Hindi, ikaw! Ikaw ang vlogger. Hindi pwede. Ikaw yung ano. Tito, okay ka lang? Ayos lang. So ito yung first day natin para basagin natin yung ano, yung pagkamaiyain mo, okay? Ang ganda pakinggan, ano? Tita Jo, sama ko muna yung asawa mo. Kuya, ingat ha. May papakita. Ako, tumagawalat lang ah. Wow! Bumili kaming bola. Dito, magsalita. Yun yung ano ko ngayon, yun yung task ko para sa'yo. At pinangako ko kay Papa mo na tatanggalin ko yung pagkamaiyain mo. Siningit ko mga ka-telegram. Bibili ako ng gamot ka-telegram para ano. Kasi kanina parang umani yung ano ko. Yung ganun, parang nararamdaman ko yung ano, bigat ng hirap ko niya. Parang ano. Tapos naisip ko, may mga naisip akong itanong. May tanong ako sa'yo, Tito Gerald. Natanong ko na to kay Kuya. Nagpa-check up ka, ngayon nalaman ng doktor may sakit ka, gagamitin yung ano mo for 6 months. Tito Lito, bibili ako. Bibili na akong gamot. Kumusta yung bagong kasal? Na panan. Ha? E de nakuha mo na yung gusto mo. Ha? Hindi pa kasi pinahiwalay ko na si Kuya Steve. Ha? Bakit? Eh di ba magkatatabi sila doon? Pinapani ko na. Sabi ko para magkaroon na sila ng moment. Ay, kanya ka naman tekra mo. Inayaan mong ganun. Kahapon pa lang sila kinasal. Siyempre pinababantayan ko muna si Tita Jo. Kaya, yun. Masaya ako na ano. Itanong ko pala to sa'yo. Ano yun? Kumare, nagpa-check up ka. Oo. Nalamang may sakit ka. Oo. Gagamutin 6 months. Oo. Hindi gumaling. Anong gagawin mo? Mag-pray. Alam mo naman ang Diyos kasi may himala. Ano pa? Siyempre, alam ko ganun. Kakausapin natin si God. Ano pa yung mga parang gagawin mo sa buhay? Siguro, gawin mo na lahat. O kaya, gumawa ka ng maraming moment. Siguro, siyempre, hindi natin alam kung hanggang doon ka na lang, gawin mo na yung kadapat-dapat na pwede mong iba, paalala sa mga alaala, parang yun. Pero sa isang banda lang yun. Pero sa totoo nun ang Diyos kasi mayroon tayong kampanin pa din sa ibabaw ng lupa kaya tayo sabihin may obligasyon pa tayo bawat isa sa atin Kaya hindi natin bahala ka ng kwenta, kaya siguro kukunin ka na ni Lord. Bibigyan pa na may more buhay pa. Sabihin pagsubok lang yun. Sabihin kung may pananalig ka, siyempre
alam ng Diyos yun eh, yung gagamitin kanya eh, kaya mas more na ano, yung paniniwala mo nasa kanya, pananalig mo nasa kanya, kaya hindi kanya bibitawan. Ayun lang. Okay. Ay, happy wedding. Okay, sige. Thank you, Tito Lito. Happy wedding. Happy ka naman. O syempre naman, nakala ko nakatatlo na siya. Anong nakatatlo? Sabihin, wala ka pa. At siyempre yung mga... Ba't naman kasi hindi kayo nagpaiwan doon sa, ano, sa pangalan nun? Spain. Sa Spain, dapat nagpaiwan kayo doon. Alam mo naman, ang dami kasi din yung bisita eh. Siyempre, nandiyan yung family niya. So, yun lang. Siyempre, alam mo naman, yun ang luto ng Diyos. Ano? Na binibigay sa ating mga, ano. Alam kasi yan yun. Lahat siguro, walang katumbas sa mga pagkain na masasarap. Mamaya meron na silang moment. Huwag ka mag-alala. Okay, sana naman, sana magka-moment na sila. Ingat ka ha. Okay. Asan si Joan? Si John nandyan. Ayan. Ayan. Ang yung likod, ayan, dito po sa may bahay. Ayan. Kanina, galing ako doon. Ayan. Kinek ko lang po yung mga alaman pa natin din yung sili. Okay. Sinama ko sa pagbili ng gamot. Oo, sige. Siya yung bibili ng gamot. Bagal mo daw mag-upload ng video mo. Ang bagal-bagal daw. Ang dami na nagagalit sa'yo. Gusto nila ng ano mo kasi natatawa sila sa'yo. Iyan mo. Nakatawa talagang mukha ko eh. Sa ano, pinasasabi ko lang ng ano pa yung mga ano. Dalas-dalasan mo daw kahit nga 5 video isang araw. Eh pag dinalasan ko pa eh, di mas lalo ko na hindi mabibigyan ng time niyan si Ate Janet mo, magagalit na lalo yun. Oo nga no. O sige kahit once a day daw. Oo, once ano lang. Once a day. 2 times a week. O 3 times. Okay, sige na. Thank you, Kuya Lito. Thank you. Gerard. Mamaya may moment na sila, huwag kang mag-alala. Yan din lang iniisip ko eh, para makahabol sila eh. Ang dami kwarto to, doon na lang. Pwede sila, kahit nasa punggulong, obra doon. Sige na. Thank you. Okay. Mabalik ko yung tanong ko kanina. Uy, magsalita ka, Tito Gerald. Magagalit si Papa mo sa akin. Maisip na. Magagalit si Papa mo sa akin. Pinangako ko na tatanggalin ko yung pagkamayain mo in one day. Si Kuya Steve, magkano yung nabili mong gamot kay Kuya Steve, Tito Gerald? Si Joan ko yung bumili kanina. Okay. Konti lang yata, puno mo na pinabili. 1 week na. Tito, may sakit na teka. Ano ba yun? Kay Kuya Steve, ano din eh. Nahanapin ako kay Kuya Steve. Ang daming pala ni Tito po rin. Okay, simulan na yung vlog. Magkano ka mag-ati ka sa kanila. Tapos ano yung gagawin natin? Bakit tayo aalis? Magandang hapon po dyan sa lahat ng mga katekram. Pasensya na kayo sa bibig ko kasi kagabi nanggigil si Joan. Pwede? Tignan mo naman, galing nga. Ngayon po hinatak ko ni Kuya Ram. Ewan ko, di ko pa alam kung saan siya pupunta. Tatay sa Mercury, Tito. Nabibili pala kami ng gamot. Yung gamot. Ngayon, gusto kong malaman. Sige, simulan natin. Simulan natin, ano yung nararamdaman mo ngayon, Tito Gerald? Talagang ganap ka ng isang miyembro ng pamilya namin. Kasi hindi pa masyadong nag-ano yun nung kayo pa lang, di ba? Pang ilang araw na, ibig ko sabihin nung kayo lang. Paano tayo papasok dito?
Siyempre nung mag-ano pa lang kayo, parang wala lang eh. Ngayon, ano na talagang ganap, isa ka ng ganap na miyembro ng pamilya namin. Ano yun, parang nagkamali ka ba ng pinasok ng pamilya? Ganun eh. Masaya ka. Kasi pag si Joan yung kasama ko, iba yung parang panatag. Narinig ko nga. Alam mo ba, Tito Gerald, papasok pa lang kayo doon sa yung ceremony. Grabe, naiyak ako. Tumutulong luha ako. Parang nagpa-flashback yung mga... Si Tita Jo kasi kasama namin yan. Manila pa. Sa business. Tapos nag-asawa na ako. Talagang hindi ako iniwan ni Tita Jo. Hanggang sa lumabas na yung tatlo. Yung love niya pa rin. Talagang... Hindi ko alam anong klaseng mayroong puso si Tita Jo. Sobrang mapagmahal na... Kaya napakabilas mo. Sabi ko, huwag mo siyang sasaktan. Ingat yan. Napaka-caring. Malaga. Tingnan mo naman sa bata. Kahit dyan nga lang pag naliligaw ko siya, yun ang prepare ng kanil. Damit. Hindi pa kayo mag-asawa niyan, ha? Kaya nga sabi niya, hindi na ako makahintay na makasama ka na panghabang buhay, parang ganun, ano? Si Tito Corin nga, naiyak din eh. Sa video ni Charlan Vlog. Basta happy ka na? Okay. Sa tingin mo, ba't binigay sa'yo si Tita Jo ng ating Diyos? Kasi may mga ano yun. Kasi nga tahimik ka siya, madaldal, gano'n. Okay, ako na sumagot, ha? Okay, aga, simulan mo na yung ano mo. Sa'yo, ano to? Sa'yo vlog to. Ikaw magsalita. Lahat ng experience, pakiramdam, nararamdaman, yung kababa, nabawasan na. May ganun kasi, di ba? Yung parang, kasi nung una tayo magkausap, nanginginig ka, namumutla, ganun. Parang di mo ma-explain, di ba? Sa ibang tao, sobrang napakayain ko. Pero pag si Joan yung nakakasama ko, makulit din naman ako sa kanya. Kasi ano ka na, sabi mo nga at ease, panatag ka na, yun. Kumbaga kuha niyo na yung ano nyo. Dito Gerald, dapat di yan magalaw. Ang vlogger, kahit nangangawit ka na, nasasahirapan ng kamay, steady lang yan. Pagka nahilo yung mga manonood sa'yo, kasalanan mo yan. Tapos, alam mo yung ano, medyo ano na yung loob ko sa'yo dahil love ka ni Tita Jo, diba? Mas na ano pa yung loob ko sa inyo nung narinig ko si Papa mo nagkwento. Nung nag-uusap-usap sila nanay, o kahapon, doon ko nalaman na kung ano yung ginagawa ni Tatang sa mga pamangkin, sa mga kapatid. Ganon din ang parang yung kwento ng Papa mo. Nakita ko doon sa tatay ko. Kaya pala sabi ko, kaya pala yung mga bunga maganda din. Kasi maganda yung puno, maganda yung nagpapalaki. Sabi ko, isipin mo yung kapatid nyo, yung unang seaman sa inyo. Hindi ko ma-imagine yun, yung sasakay siya ng jeep, wala siyang pera, makikiusap siya. Nawala siyang pera, ay wala po pong pera yung papa ko. Makikiusap siya. Ano talaga ako dun? Nag-construction din yung tatay. Namangha talaga ako dun sa bata na yun. Ilang taon yun? Ngayon? Ito, 38 to 39 yan. Napakalayo nung mararating ng bata niya. Uy, salita ka. Ikaw naman magtanong. Okay, si Tito Gerald po yung magtatanong ka, teka.
nakakaalam, magkatabi kami. sa hindi po nakakaalam dyan, magkatabing matulog si Tita Jo tsaka si Kuya Steve. So tatlo sila pag dumarating mo si Tito Gerald. Pero may sarili naman pong kwarto si Kuya Steve. Kaya lang pinipili ni Kuya Steve na matulog po kay tita niya. Ganun siya ka ano din kay tita niya, Tita Jo. Kasi parang nanay-nanayan niya na rin yan talaga. Maybe pa lang kasi. Pero nauna si Milot, yung nasa Amerika din, nakapatid po ni Tita Jo. Bali lang silang kapatid doon niya na nasa Amerika. 4 ba? Si Atan, si Milot, si Bunso. 4 lang pala. Kala ko 4. Sino? Atan. Joan. Okay, ikaw na magsasalita. Yung pagturo ni Pastor, ano yung di mo makakalimutan sa turo ni Pastor? Yung mahalin yung asawa. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa simbahan. Isang tanong, isang sagot lang din talaga ako. Paano natin? Hindi, sige, ano ka din. Anong naalala mo doon sa Sing Sing? Sabi ni Pastor. Ang naglalak ng pagmahalan namin dalawa. Simbolo. Maliban pa doon, may kwento pa siya doon. Hindi ko na kasi masyadong mapano. Dahil yung moment no? Masyadong no? Yung sabi niya sa Sing Sing, na pagkakaalala ko, yung, di ba yung ikot, bilog lang siya. Parang buhay natin, ikot lang ng ikot. Parang minsan nakakasawa. Di ba? Parang pwede kang magsawa sa relasyon nyo, samahan nyo, o ano man. Ikot-ikot lang, di ba? Parang pagkain sa ulam, parang ganun at ganun din. So parang nakakasawa. O paano para daw hindi magsawa yung pagmamahal mo sa kanya? Basta nandun si God, hindi mo magagawang masaktan partner mo. Kasi alam mo yung dapat natin. At alam mo masasaktan si God. O ayon ni God na masasaktan sino man. Ang galing ng mga pastor no? May tagapag-alala tayo. Kasi bilang anak, may katigasan din yung ulo natin, di ba? Sa mga magulang natin. Parang ganun din sa ating Diyos. Pero kung walang tagapag-alala, tagaturo, talagang maliligaw at maliligaw. Okay, ano naman ang di mo makakalimutan sa moment ng kasal niyo? Yung papasok si Joan. Sayang nga lang yung sobrang iksi kasi yung yung Pero ang bilis niya kasi maglakad. Parang yung paiyak na ako yung pag isang kisap ng mata ko lang, dyan na siya pala. Kapit na. Ang bilis niya maglakad, nagmamadali. Hindi niya in-enjoy yung moment na siguro parang naiya din siya. Yung para bang dapat moment mo yung i-enjoy mo, Tita Jo, yung paglakad. Para kang lumilipad sa paglakad. Saka sobrang liit lang din kasi doon naman. Ng venue, no? Pero para sa akin, ang ganda ng
Hindi kasi about doon yung ano, yung maganda, magarbo. Pero nandun, no, bonus na lang yun. Pero ang mahalaga pa rin, yung magiging relasyon yung dalawa, yung connection. Yan nga din sabi ko sa kanya. It's not about the material things. It's not about the wedding. It's the marriage. Tama. Relation. Sabi mo kanina, it's not about the marriage. The wedding. The wedding. It's all about the marriage, diba? Parang yung ano lang. Kasi ang wedding parang ceremony lang yan. Tama. Yung marriage nyo, yung pagsasama nyo na talaga yan. Tama. Tumpak, kategram. Kasi madaming tinakasal na sobrang garbo, tapos wala din naman papupuntahan. Yan, dito natin malalaman yung lalim din ni Tito Gerald Kategram. Kaya minabuti ko na rin maano siya para mas makilala pa ho natin at mabasa ko natin yung pagkamaiyayin po niya. So yun pala yun. Siya nag-usap kayo about the wedding. Ano yung paano ba? Sino bang nag-discuss una? Sino bang parang nauna? Nung una parang paano na pag-usapan parang ganun? Tinatanong niya ako kung kailan kami magpakasal. Sabi ko parang hindi ko kaya ng madaming tao. Tapos nung ito lang huli, nung pauwi na ako, ako na yun sabi na magpakasal na tayo. Sabi ko gusto ko sana siya na lang mag-prepare para pag-uwi ko makasal na kami. Parang ready na, no? Parang ready. Pero ang hirap din ng Tito Gerald na doon nga din ako thankful sa kanya kasi lahat ng preparation siya yung bali yung sa mga gastusin na lang. Okay. Parang wala na din akong problema sa mga preparation. Yung sa prenup nga, yung pinipilit pa niya ako na may prenup. Kasi hindi ka nga na mag-ganon-ganon, di ba? Pero tignan mo naman yung kinalabasan. Na-enjoy niya, di ba? Tito? Di ba? Tapos yung nakita niya, ang ganda ng ang ganda talaga. Parang gusto ko nga tumabling tumayo nung nung pinlay na siya. Sabi ko, ang ganda talaga. Ang galing ni Sir. Okay. Pwede natin i-discuss magkano naubos nyo sa overall wedding. Mga nasa 800, 700 to 800. What? Ganong kalaki? Malaki pa na. Wow! Pero ready ka dun? Oo, naka-ready naman. Okay. Umiiyak tuloy ako. Okay, sabi ko naman sa inyo, paunang pagmamahal namin yun. Yung grabe, laki pala ng gastos. Kategram. 800,000! Ganun na pala yung gastos doon? Wow! Hindi ako makamubon talaga. Okay. Hindi ako makamubon. 800,000 pala na ubos nyo. Sabi ko pa naman, Kategram, sige sasagutin, parang pabiro lang din naman. Pero parang gusto kong tutuwanin nun. Kasi parang uubusin, alam ko mga 300,000 lang dahil simple, lang. Akala ko nga din noon na yun lang yung magiging budget namin. Mga 300? Oo, 300. Kaya ba, ako din nagulat ako. Pag nandun ka na, kailangan mo na rin yung todo. Hindi, nagulat talaga ako. Hindi ko ini-expect. Okay, magugulat si Tita John ito sa mga pinag-usapan natin, yung ganyan na nalaman natin. Okay, ganito. Ako na yung bibili ng gamot.
magkwento ko sa kanila hanggat huwag kang hinto sa pagsasalita. Wow! Bibili ako ng gamot ko. Kasi kailangan ko kayong makasama pa ng matagal. Kaya gagamutin kong ano ko, sarili ko. Detect round. Bili lang po akong gamot. Oh no! Yun mga katekram, pasensya na kayo kung hindi po talaga ako sanay na magsalita sa harap ng camera. At since mag-isa na lang ako dito, i-grab ko na lang yung opportunity para magpasalamat sa buong family ng Manalastas at saka sa family ni Joanne na natapos yung kasal namin ng successful. Mula kay Tatang Mio, kay Inda, saka kay Kuya Ram, kay Nanay Jack, dahil tinagap nila ako sa kanilang bahay sa pagpapatuloy sa akin, saka kay Tita Flora at saka kay Tito Jun na nag-accommodate sa buong family ko na doon nagstay sa kanilang bahay. Pati sa kay Kuya Steve na all throughout simula ng preparation ng aming wedding ni Joanne, siya yung naging kasama namin, ginawa naming driver. Na kahit minsan ginigising siya ng tita niya ng napakaaga, walang reklamo na naririnig sa kanya. Kahit minsan masakit yung katawan niya, sumusunod pa rin siya kay tita niya. At sa lahat ng Manalastas family, kay Kuya Poren, kay Tito Lito, kay Tito Ryan, tsaka sa asawa nila sa pag-prepare ng bridal shower. At syempre sa pamilya ko din na pumunta dito kahit malayo, thank you sa effort sa mga kapatid ko, sa mga pamilya din nila. And since wala akong maisip na sasabihin, baka magalit si Kuya Ram sa akin na wala akong ginawa. Ikikwenta ko na lang yung kung paano kami ni Joanne.